ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Unang-una po, palakpakan po natin ang Diyos. Siguro magtataka kayo kung bakit Lily ang aking pangalan. No? Nais ko lamang bibigyan din po ng pagpapahalaga dahil ito po talaga yung pangalan ko, Lily. Hindi po yun sinasadya ng aking mga magulang. Dahil ang niregister ng aking mga magulang ay Edgar, doon sa civil registrar. Ngunit, yung kinuha na nila yung birth certificate, ang kinalabasan ay nagiging Lily. Ngunit nagtataka yung aking mga magulang dahil pwede naman siyang magiging, kung nagkakamali man, pwede namang Edgardo, Edgarda ba kaya? Ngunit, naging Lily. At alam niyo, hindi ko inasahan din na itong liling ito ay maging isang pari. Dahil yun nga, customs yung kinuha kong kurso. Custom Administration, nagtatrabaho ng 2 years sa customs. At hindi ko talaga alam. Is a mystery talaga ang bukasyon. Inyayahan lang ako ng aking kaibigan na pumasok or mag-attend ng Life is Spirit Seminar. Dahil kaibigan, sumama ako sa kanya. At nung sumama ako sa kanya, natutuklasan ko, sandali muna. There's something there in me na parang there's a fire. At doon, hinuhubog ko ang aking buhay habang nagtatrabaho ako sa customs at hinuhubog ko aking buhay sa charismatic group. At doon sa charismatic group naman, may isang kaibigan na naman sa akin nagsasabi, mag-search in tayo. Mag-search in. Anong ibig sabihin niyang mag-search in? Wala kong kalamlam kung anong pagiging isang pare, pagiging isang seminaryan, pagiging isang relihiyoso. Ang sa akin lang, dahil kaibigan kita, susunod ako sa iyo. Yung kaibigan kong iyon, na siyang unang nag-apply sa aming congregation, siya pa yung lumabas. Ako pa yung nagpapatuloy. Imagine ano? At alam niyo yung salitang Lily, pinaglilinilayan ko yan. Dahil lahat ng mga taong nakasalamuha ko at nagtatanong ko, anong pangalan mo? Sabi ko, Lily. Wow? How on earth na pinangalanan kang Lily? Sabi ko, yes po. I'm very proud of my name. Dahil natutuklasan ko sa mga Vietnamese at sa mga Chinese, ang paborito nilang halaman ay Lily. At may quotation sila, nagsasabi, in the midst of the dirty and muddy water, there blossom the lilies. Sa gitna daw ng kadumihan, na maputik na tubig, sumisibol ang lili. Pag napapansin mo na yung bulaklak na yun, namulaklak ng lili, hindi mo na mapansin yung putik, hindi mo na mapansin yung dumi, kundi ang kagandahan na ng lili. Sabi ko, ito din yung buhay ko. Sa customs, o sa araw-araw kong buhay. At ngayon, binibigyan ako ng pagkataon ng Diyos. Tinawag ako sa isang bukasyon, pag isang pari, pag isang relihiyoso. At alam niyo, sa patuloy kong pinagninilayan ito, nakikita ko yung tungkod na ni Saint Joseph. At sa tungkod na yan, makikita natin yung isang halaman. Yung flower na yon na ay lily. Nang nakita kong simbolo dyan, sa halaman na yan ay faithfulness. Paging faithful ni Saint Joseph sa kanyang tungkulin. Faithful sa tawag ng Diyos sa kanya. Na maging ama ni Jesus at maging asawa ni Maria. Imagine and this is me now. And I'm so proud and I'm so happy. I'm so blessed by the Lord that He called me in this vocation to the priesthood as well as the religious life, the Piarist Fathers. And now, again, by the way, yung education ko, na-assign ako bilang isang director ng school, doon yun sa Bicol area.
At 3 kulungan din po ako nagiging siyang chaplain doon, no? Talagang inassign ako ng bishop for how many years din bago ako napunta dito sa seminaryo bilang isang rector sa aming seminary. My brothers and sisters, ang pamagat ng aking reflection ngayon dito sa recollection ay, ako ang iyong bangka. Bakit nga ba ito ang napili ko? Dahil may mga katanungan tayo. Ito yung inspirasyon ko sa araw-araw na pagsalamuha ko sa mga kapatid natin, kahit sa personal na buhay. May mga pagkakataon na nagtatanong tayo, saan ba ang Diyos sa mga problema ko sa buhay? Saan ba ang Diyos? Kung nawalan ako ng mahal sa buhay, bakit? Saan ang Diyos? Bakit nawalan siya na ng buhay? At lalong-lalo na, pag tayo ay nandyan sa mga personal na crisis, para bagang, Diyos, wala ka yata, hindi kita makikita. Nandito ka ba? Nag-exist ka ba? At ito ang inspirasyon ko ngayon kung bakit napili ko itong timang ito, ako ang iyong bangka. Titingnan natin. At ito din po sa isang awitin. Inspirasyon ko rin ito sa isang awitin na huwag ka nang umiyak. Na doon sa awiting ito, huwag ka nang umiyak. Ang unang punto dito, kung wala ka nang maintindihan. Kung wala ka nang maintindihan. Ang pangalawa dito, kung magalit man ang alon. Kung magalit man ang alon. At dinilagyan ko dito, hubot-hubad. Hubot-hubad. Ang pangatlong bagay dito na binibigyan ko ng pagpapahalaga, ako ang iyong bangka, huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. At ang pang-apat dito na binibigyan kong pagpapahalaga, pag-ibig ko'y totoo. Pag-ibig ko'y totoo. Mga kapatid, mamaya aawitin ko yung awiting iyan na huwag ka nang umiyak, na napakaganda po talaga. Ngunit titingnan muna natin, pag sabihin yung, ako ang iyong bangka, pag tayo naglalayag, no? Pag tayo naglalayag, nandyan yung bangka at nandoon yung nakasakay. Titingnan muna natin, pag tayo ang bangka, titingnan natin sa imahe ng isang bangkang naglalayag, kung nandyan man yung mga alon, nandyan yung mga unos, ang unang haharap dito ay yung bangka, hindi yung nakasakay. Ngunit, again, dahil nakasakay ka, kung dinuduyan ka ng malalakas na alon, hinahampas ka ng mga malalakas na unos ng hangin, kasama ka doon. Ngunit, again, nandoon yung bangka na nandoon ka. Ang buhay mo ay nakaakibat sa Kanya. Ang buhay mo ay nakarely sa Kanya. Ako ang iyong bangka. Titingnan natin ngayon ang unang bahagi ng ako ang iyong bangka. Kung wala ka nang maintindihan, makikita natin ng kapatid ni Martha at ni Mary ay namatay. Itong si Lazaro. At titingnan natin, nung kultura noong unang kapanahunan, ang mga babae ay tinuturing na second-class citizen lamang. Wala kang boses sa society. Hindi ka pwede na magtatrabaho. Ang mga babae ay nandoon lamang sa bahay. At makikita natin na itong si Mary at si Martha, si Maria at si Martha, wala na silang mga magulang. So wala silang mga magulang. So pag sila ay mga babae, hindi sila pwedeng magtrabaho. Hindi sila pwedeng maghanap buhay. Ang tanging inaasahan nila, ang tanging masasandalan lamang nila, walang iba kundi si Lazaro. Si Lazaro lamang. So ngayon, napapakinggan natin ito sa mga misa sa patay, palaging minimension itong ebanghilyong ito. At dito makikita natin, nung namatay si Lazaro, wala na silang masasandalan. Napakahirap. That's why, sa panahonan ni Jesus, maraming mga balong na babae na tinuturing na mga prostitute dahil wala silang ibang nahanap buhay.
So yun na lamang. Ngayon para sa kanila, napakasakit yun. Wala na kaming masasandalan. Paano to, ang buhay na ito? No, napakahirap, no? Wala ka nang makakapitan. Ngayon, nung nag-agaw buhay ang kanilang kapatid, na si Lazaro, wala pa doon si Jesus. Wala doon si Jesus. Nung pumunta ngayon, nabalitaan ni Jesus, na ngayon, si Lazaro ay 4 na araw na namatay, nandoon siya, sinalubong ni Marta. At anong sabi ni Marta? Jesus, kung nandito ka pa lamang, hindi sana mamamatay ang aming kapatid. If you had been here, my brother would not have died. Hindi sana mamamatay. Para bagang mayroong preposition dito na nagsasabi na, Jesus, saan ka yung nangailangan kami sa'yo? Wala ka kasi dito. Wala ka kasi dito. Yan ang dahilan na namatay ang aming kapatid. Wow. Tingnan natin yung buhay, na kung nandyan ka sa naramdaman mo, nandyan ka sa sakit, ay narap mo yung crisis ng buhay, para bagang madali lang ituturo yung mga daliri natin. Ikaw ang dahilan sa mga problema ko. Ikaw ang dahilan kung bakit naghihirap ako. No? Tingnan mo yung pananalita ni Marta. Wala ka dito, Jesus. Wala ka nang makakapitan. Itong si Lazaro na kapatid nila, wala na doon. Ngayon, nung nabalitaan ito ni Mary, dahil binabalita ni Marta, nandito na si Jesus, hinahanap-hanap ka. Lumabas naman ngayon ni Mary, ganun din. If you had been here, Jesus, my brother would not have died. Hindi sana mamamatay ang aking kapatid. Imagine, nandoon ka, nakiramay, ituturo pa ang mga daliri. Ngunit, hindi nagsasalita si Jesus. Hindi biniblame ni Jesus na bakit ako pa ang inyong ibiblame. Nandito ako para makiramay sa inyo. Ako pa ang inyong ibiblame. Mga kapatid, pagtitingnan natin dito sa buhay natin, maraming pagkakataon po na pag may nangyari sa buhay natin, hindi natin kayang tanggapin. Hindi natin kayang tanggapin. Instead, pinupoint natin yung mga daliri natin sa ibang tao. Hindi lamang sa ibang tao, pag minsan sa Diyos. Panginoon, bakit naghirap ako? Panginoon, bakit nagka-problema ako? Bakit ganito ang sitwasyon namin? Naglilingkod naman ako. Wala naman akong pagkukulang sa'yo. Ikaw pa naman ang pinagkatiwalaan namin. Ang pangalawa dito, hubot-hubad. Ano yung ibig sabihin ng hubot-hubad? Bilang isang akong iyong bangka, makikita natin yung pagiging hubot-hubad ni Jesus. Yung pagiging inosente ng kanyang buhay. Yung pagiging humility, total humility ng Diyos. Yung pagiging vulnerable ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, titingnan natin kahapon ng Ebanghelyo, napakaganda po ito. Dahil sa 3 evangelist, Mark, Luke, and Matthew, si Matthew lamang po ang nagsasabi na si Jesus ay hinuhubaran. Saan ito hinuhubaran si Jesus? Sa publiko. Sa trial. At pag sabihin publiko, lahat ay nakakakita. Lahat ay nakapaligid sa Kanya. Hinuhubaran. Dahil sa makultura ng mga Hudyo, ng mga Jewish, pag ikaw ay trial, talagang yun ang kanilang perspektibo na ikaw ay huhubaran. Yung humiliation sa publiko, kagaya baga nung isang babae na nahuling ng ngapig, anong ginawa ng mga Pariseo? Kinakalagkad nila. Nung kinakalagkad nila, at ayon sa mga theologian, hinuhubaran pa yon. Hinuhubaran, public shaming, public humiliation. At makikita natin na doon si Jesus. Anong ginagawa ni Jesus? Tinitingnan ng mga tao. Yung babae ngayon, nakahubad, kinakalagkad, nahuling ng ngapig.
Anong ginagawa ni Jesus? Yumuko siya. Hindi siya nakipag-isa sa mga taong iyon. Yumuko. At makikita natin ngayon sa trial ni Jesus, publicly, ikaw ay inubaran. Napakaganda. Napakagandang titingnan dahil isang Diyos, isang hari sa mga hari, ngunit hinuhubaran ka. Hindi ito sinasabi ni Mark o ni Luke, ngunit sa Gospel ni Luke at ni Mark, sinasabi lamang doon na si Jesus ay naghubad, hinubaran, ngunit binilagyan ng damit. Ngunit dito sa Gospel ni Matthew, talagang hubad na hubad siya sa publiko. Tinitingnan ng publiko. Imagine kung titingnan din po natin sa buhay natin, figuratively, dahil sa mga fake news, hinuhubad natin yung kanilang dignidad sa buhay. Public shaming. Pag minsan, dyan sa pamilya natin, yung mga anak, pinaparinig doon sa mga ibang kapatid, ito talagang anak kong ito, tingnan yung kapatid nyo ito, ay talagang black sheep talaga ng pamilyang ito. Pag minsan ganun, public shaming. Hinuhubaran mo siya. At pag minsan, hindi lamang doon sa pangyayaring iyon, pag minsan din po sa opisina, diyan sa ating simbahan, nandoon din po yung public shaming, yung gossiping natin, pag-ugusip natin sa isa't isa. Hinuhubaran natin yung tao ngayon. Pag nakikita natin, isa public shaming din po ang nangyayari. Dito makikita natin, isang hari na naman. Anong nilagay kay Jesus? Isang balabal. Isang balabal na ang kulay ay purple. At ano naman tong purple na ito, kagaya yung violet na yan? Dahil nung unang kapanahunan, ang mga sinusuot ng mga hari, mga importanteng tao, nagsusuot sila ng mga damit na ang kulay ay purple. Ito, para madaling ma-distinguish, madaling ma-recognize, yan ang hari natin. Ay kilala sa society natin yan. Ngayon, ang nilagay ni Jesus, isang balabal na ito, ay parang kapa ni Superman, ni Batman. Ngunit, nandoon pa rin yung public humiliation. Ikaw ay isang hari, Jesus, ito yung paging hari mo, balabal, kulay purpula. Ngayon, Jesus, nakahubad ka pa rin. Nakahubad pa rin. Imagine, grabe yung public shaming na ginagawa ng mga taong ito. At hindi pa yan sapat, yung mga taong nakakilala sa Kanya, nagwagayway sa mga palaspas, mga palaspas, pagpasok niya sa Jerusalem, sa city of Jerusalem, tinataas nila yung mga palaspas. Jesus is the King of the Jews. Ngunit, yung tinatrial na nakahubad, sana yung paging hari? Sabi nila, ipako siya sa cross, ipako siya sa cross. Di ba pag minsan ganun tayo? Yes, kilala natin yung isang tao sa harapan, talagang pinupuri natin. Ngunit sa kabila namang banda, iba. Iba yung tingin natin sa Kanya. Iba naman yung pakipagchismisan natin sa Kanya. Ito ay nangyayari sa araw-araw nating buhay. Ito ay nangyayari kahit saan-saan. Again, in Matthew chapter 27, they strip Him out and put a scarlet robe on Him, and then twisted together a crown of thorns and set it on His head. Imagine, ikaw isang hari, ngayon, kukoronahan ka, hindi yung isang sahari, kundi isang matinik na korona ang ilalagay. Grabe yung public shaming. Titingnan natin, they spit on Him and took the staff and struck Him on the head again and again. After they had mocked Him, they took off the robe and put His own clothes on Him. Nilagyan lamang siya ng clothes na yung pagkatapos na ng trial. Ngunit yung trial pa, nandiyan sa publiko, hubad na hubad ang ating Panginoong Hesus. Alam nyo, ito din po ang nagiging tema ko kahapon sa ating homilya. Ang pamagat na ating homilya kahapon ay pinunong hubot-hubad. Bakit pinunong hubot-hubad? Ang paging isang pinuno
hindi lang sa ating panggobyerno, mga naglilingkod sa ating bayan, ngunit ang pagiging isang pinuno, pwede din po sa simbahan natin, kung ano mga tungkulin ng simbahan. Ang pagiging pinuno, pwede din po dyan sa ating pamilya, lalong-lalo na ang mga magulang natin. Sila ay mga pinuno. At dyan din po sa ating sa circle of friends natin. Kahit sa araw-araw nating buhay, tayo din po ay pinuno. Ibigay din ng witnessing. Kung ano bang sinasabi natin, may responsibility tayo. Kung anong binabahagi mo, anong binibitawan mong pananalita, yung taong iyon, lalo na pagbata, naniniwala sa'yo. Ibig sabihin, nandiyan yung paging pinuno mo. At makapit kung titingnan natin, paging pinuno pala, handang-handa tayo na masaktan. Handang-handa tayo na uhubaran. Huhubaran, hindi physically na hubaran, figuratively hubaran tayo. Titirahin tayo sa Facebook, titirahin tayo kahit saan-saan, ichichismis tayo kahit saan-saan. Ngunit, that is part of our paging isang pinuno natin. Na handang-handa tayo na harapin itong mga bagay na ito, itong public shaming na ito. At makikita natin, mga kapatid, sa buhay na ating Jesucristo, sinasabi doon that God is the King of Kings, the kenosis of God. In Philippians chapter 8, sinasabi doon that He is the King of Kings, the Lord of Lords, but He emptied Himself and took a form of slaves. He did not them, in Philippians 2, He did not them equality with God, but something to be grasped at. Imagine, para makikita ang pag-iisang Diyos ni Jesus, kailangan niyang harapin itong mga bagay na ito. Itong public shaming na ito, itong mockery na ito, kailangan niyang harapin. Hindi mo makikita ang pag-iisang hari mo kung hindi mo harapin ito. Hindi mo makikita ang totoong paging pinuno mo kung hindi mo harapin itong mga bagay na ito. Napakaganda pala Napakaganda palang realization para sa atin. Kung tinuturing natin yung mga sarili natin, anumang posisyon natin sa simbahan, sa ating lipunan, sa magkakaibigan, kung tayo tinuturing natin na tayo ay mga leader, mga pinuno, din handang-handa tayo na harapin itong mga bagay na ito. Dahil ito nagpapakilala, nagpapatutuo kung sino tayo sa buhay natin. Kung sino ako sa buhay ko. At yan ang ating Panginoong Jesucristo. Nakikita ang kanyang pag-isang hari. Hindi yung paging hari niya na nakaupo sa trono, kundi ang paging hari niya ay yung tinitingnan siya na isang servant. At ito din po ang panawagan sa atin. Kung nais natin na mag-isang totoong pinuno, kailangan natin harapin natin itong mga bagay na ito, itong public shaming. Ang ating Jesucristo ngayon, pinapatunayan niya na siya nga ang totoong hari. Hubot-hubad. Ang isang bangka, kailangan niyang haharap kung anumang klaseng alo na haharapin niya. Kailangan niyang kahit bagyo yan, haharapin niya. Dahil yan ang ating Panginoong Jesucristo, ang hari sa mga hari. Ang konsepto kasi sa atin, pag sabihin nating hari, iba. Ang isang hari sa mga movie na pinapanood natin ay nandyan lang sa trono, nandyan lang sa palasyo. Ngunit ay isang hari na pinagmulaan natin, ang Panginoong Diyos sa pinagmulaan natin ay kinoses. He emptied Himself and took a form of slaves. Hindi lamang isang utusan, hindi isang slave. Sa pangalawang bahagi dito, ako ang iyong bangka, kung magalit man ang alon. In John 11, chapter 11, verse 7, then after this he said to His disciples, let us go to Judea again. Kung magalit man ang alon, let us go to Judea again. Bakit binabanggit ko ito? Dahil sabi ng mga alagad, nung sinasabi ni Jesus ito, anong sabi ng mga alagad? Jesus, babatuhin ka po. Kung pupunta ka sa Judea, babatuhin ka po ng
mga Pariseo, ng mga Saduceo na galit sa'yo. Talagang sa mga ginagawa ni Isus na mga kabanalan. Babatuhin ka nila, Isus. Ngunit, again, makikita natin sa pag-iisang bangka ni Isus, hinaharap niya ito. Kailangan niyang pupunta sa Judea. Hindi siya natatakot. Yun palang pag-iisang bangka ni Isus. Pag siya ang sinasakyan natin, kung anumang mga hamon sa buhay, anumang mga alon sa buhay, hindi siya natatakot. Safe na safe tayo. Nandyan tayo nakasakay sa Kanya. Hindi niya kayaan tayo na tayo lang ang sasalubong sa mga alon, sa mga bagyo ng buhay. Kundi nandyan siya. Basta makapunta lamang siya para ipamulat lamang kung ano niya kamahal itong magkapatid na ito na si Maria, si Marta, at itong si Lazaro. In John 11, chapter 20, so when Martha heard that Jesus was coming, she went and met Him. Ano kayang naramdaman ni Jesus? Tingnan natin ngayon sa pag-iisang bangka ni Jesus. Ano kayang naramdaman ni Jesus na nandoon ka nakikiramay at isang storm din na sumasalubong sa'yo na ikaw ay biniblame? Pag tayo, maganda na yung mga ginagawa natin, ngunit sa iba ay mali pa rin. Hindi pa rin maganda sa kanila. Naalala ko, isang araw, nagbibili ako ng donut. At alam naman natin yung donut talaga, pag nasa isipan natin, may butas talaga yan sa gitna. May mga donut na lamang ngayon na yung iba ay wala ng butas. Ngunit sa probinsya, yung mga donut natin, yung na binibinta natin, sa probinsya, naalala ko sa amin, na yung nagbibinta ng mga donut ay talagang may butas yan sa gitna. At ngayon, dala-dala ko yung donut sa aking mga seminaryan. At yung binubuksan ng seminaryan, isang seminaryan ko yung donut, sabi niya, Father, anong klaseng donut ba yan? Ay malaki man ang butas. Sabi ko sa sarili ko, hindi mo nakita yung pagbibigay ko ng donut, ang nakikita mo lamang yung butas. Hindi mo na-appreciate yung, hindi ko nagsabi doon, sa isip-isipan ko lamang, sa sarili ko lamang, ayaw kong papahiya din siya, no? Pero yun ang, yun ang ganyang nakikita. Pagbukas niya yun, sabi, Father, ang laki naman ng butas ng donut na ito. Na pag minsan sa ating buhay natin, maganda yung mga ginagawa natin, ngunit, ang nakikita ng ating mga kapatid, yung butas pa rin. At may naalala ko rin isang kwento, na isang bata, nag-take lang siya ng examination sa isang subject niya, and 20 items yung kanyang examination. At doon, out of 20 items, ang nakukuha na 17. At 3 lamang ang kanyang mali. 3 lamang kanyang mali. Ang saya-saya niya dahil pinagpaguri niya ito. At kinuha niya yung kanyang test paper niya at dala-dala niya sa bahay. Nakita niya yung papa niya doon sa isang sulok ng kanyang bahay, nakaupo. Lumapit yung anak, Papa, ang saya-saya ko po, Papa, dahil nakakuha po ako ng 17. Ang correct score ko, out of 20, Papa. Pinagpaguran ko ito, Papa. 3 lang po ang mistake ko, Papa. Yung tinanggap ngayon ng Papa, sabi niya, bakit nagkakamali ka pa ng 3? Sana 3 dito. Yung saya ng bata ngayon, napapalitan ng lungkot. Instead na mamomotivate yung bata, mabibigyan ng direction yung bata, ma-inspired yung bata sa affirmation ng Papa, sa saya din po ng Papa, napalitan niya yun ng lungkot. Pag minsan, ganun din po ang nangyayari sa atin. No? Ang nakikita natin yung butas. Dahil wala doon si Jesus sa pamilya, nung pangailangan, nandoon na nga siya. Alam naman ni Martha, ni Mary, kung anong ginagawa ni Jesus, yung papabalik ministeryo niya. Ang nakikita pa rin nila, wala ka kasi dito. Wala ka kasi dito. Saan ka nung nangailangan kami sa'yo? Ang sakit-sakit yun para kay Jesus. Ngunit, again, bilang isang bangka, napakalakas na alon yun para kay Jesus. Napakalakas na alon yun. Storm yun para sa kanya. Sinusugundahan pa ng kanyang kapatid na si Maria. Lumabas din po si Mary, nabalitaan nandiyan na si Jesus. At ganun din po ang sinasabi, storm na naman. Ngunit hindi
Hindi nagsasalita si Jesus dahil naintindihan niya kung anong naramdaman ng isang tao pag dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. Ganun na lamang ang pag-intindi ng Diyos sa bawat isa. Tingnan natin, yung nandyan siya sa taas ng cross, nakabayubay, nag-agaw buhay. Anong sabi niya sa kanyang ama? Ama, patawarin niyo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang lalim na pag-unawa ni Jesus, ang lalim na unawin na pag-intindi ni Jesus sa kalagayan natin. Kahit pa siya i-blame natin, instead na tayo ang i-blame, ang sarili natin, siya pa ang i-blame natin, ngunit naintindihan ng Diyos. Naintindihan niya tayo. That's why, for God so loved the world, pinagkaloob niya ang kanyang isa-isang anak para intindihin tayo na hindi malayo ang Diyos. Hindi sinasabi nung isang awitin, God is watching us from a distance. Hindi po malayo ang Diyos. Kung hindi, ang Diyos ay napaka-involved sa ating buhay. He emptied Himself and took up form of slaves para samahan tayo sa ating araw-araw na buhay at tuturuan tayo kung paano magmahal. Yan ang Diyos sa atin. Wow! Ang ganda-ganda, ang sarap-sarap pag nilay-nilayan itong mga bagay na ito sa ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin yung pangatlong bahagi dito. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. In John 11, chapter 20, so when Martha heard that Jesus was coming, nandito yung consolation. Alam ni Jesus yung mga naramdaman ni Martha. Para baga yung presensya ni Jesus, nagsasabi, kung ako lang nakipagdialogo ni Martha, siguro sasabihin ko, Martha, alam ko naman yung dinadaanan mo sa buhay. Alam ko naman yung paghihinagpis mo. Ngunit Martha, nandito ako para makiramay sa'yo. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak, Martha. Ako ang iyong bangka. Magalit man ang alon sa mga dinadaanan mo sa buhay. Huwag ka nang umiyak, Martha. Huwag ka nang umiyak, Mary. Diba napakaganda yung consolation? Alam niyo mga kapatid, ito din po ang nakikita ko, na pag tayo dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, hindi po talaga tayo nag-iisa. Ito ang napakagandang imahen para makikita natin na sa mga dinadaan natin sa buhay, kasama natin ang Diyos. Nakikiramay ang Diyos. Nakiisa ang Diyos sa atin. Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Kahit pa siya ay babatuhin ng mga Hudyo, ng mga Pariseo, o sino pa yung may galit sa Kanya, hindi bali na. Ang importante, magabayan kita, makasamahan kita. Alam niyo yung salitang compassion. Yung word na compassion, sa salita wikang English, yan ay sa Latin word, dalawang salita. Yung com at passion. Yung com sa wikang Latin ay sa wikang English ay wealth. Ang passion ay suffering of Jesus. Ngayon, pag ikaw ngayon ay nasasabi mo, kawawa ka naman. Ngunit wala kang ginagawa sa sinasabi mong kawawa, that is only sympathy. That is only empathy. Ngunit, pag sinasabi kawawa ka naman, at may ginagawa ka para sa Kanya, yun yung compassion. Nilagay mo yung sarili mo sa Kanya, sa Kanyang kalagayan. Hindi yung, ilagay mo yung sarili mo sa akin para maintindihan mo ako. Ngunit, yung compassion, nilagay mo yung sarili mo, you have to put yourself in the shoes of others. Pag minsan, ayaw natin. Bakit ayaw natin? Dahil madumi. Tapos na yan, ayaw ko. Ngunit, again, sa salitang compassion, nilagay ni Jesus ngayon yung kanyang sarili sa kalagayan ni Martha at ni Mary. That's why, naintindihan niya. Sa atin kasi, pag minsan, iba. Di ba may mga kataga tayo na sabihin, ikaw nagkakasala, ikaw lumapit sa akin. Ikaw may pangailangan, ikaw lumapit sa akin. Bakit ako? Yun ang mga kataga na binbitawan natin karamihan. Ikaw nangangailangan, bahala ka sa buhay mo. Maghintay ako dito. Pag hindi ka man, bahala ka.
Yun ang mga katagan natin binibitawan. Ngunit si Jesus, compassion, di ba, yung si Jesus ay nagpakain ng 5,000 tao. Hindi bilang doon ang mga bata at mga kababayanan, no, dahil yung mentality ng mga Hudyo, yung kultura na wala kang pakialam dito. Kayong mga babae, hindi binibilang. Ngunit, again, napakahalaga dito dahil nung natagpuan ito ni Jesus, yung mga taong iyon, naghintay sa kanya, sabi niya, they are like sheep without a shepherd. At nandoon yung compassion ni Jesus. Nilagay niya ang sarili niya sa kanila, at dahil nilagay niya ang sarili sa kanila, naintindihan niya yung pangailangan. At sabi ng ni Jesus sa mga alagad, mayroon ba kayong tinapay para sa mga taong ito? Dahil walang compassion yung mga taong, mga alagad niya, sabi, hindi pwede Jesus. Hindi sapat ang anong mayroon tayo. Nagre-react ka agad. Ngunit si Jesus, dahil yung compassion, nilagay niya ang sarili niya sa sitwasyon ng isang tao, naintindihan ni Jesus si Mary at si Martha. That's why siya, hindi biniblame niya. Hindi niya sinasabi, bakit biniblame niyo ako? Hindi naman ako ang dahilan dyan sa pagkamatay ng iyong kapatid. Bakit ako pa? Ako naman ang Diyos. Ako naman ang anak ng Diyos. Hindi sinasabi ni Jesus. For God so loved the world that He gave His only Son para unawain tayo. Hindi siya ang unawain natin, kundi unawain tayo. Kailangan natin ang Diyos, mas kailangan tayo ng Diyos. Di ba yung sa alibughang anak, di ba napakaganda yung alibughang anak? Anong sinasabi doon sa alibughang anak? Nandun yung ama, sa labas ng bahay. Sa labas ng bahay, bakit hindi sa loob? Magtataka tayo doon sa parable na yon. May kaibahan. Pag sa labas o sa loob, iba. Pag nandoon ka sa loob, anong mangyayari doon? Wala kang pakialam. Nandiyan sa loob. Magdating ka man, hindi. Wala akong pakialam. Ngunit pag nandoon ka sa labas, sinasabi ng Ebanghelyo ni St. Lucas sa labas, pag nandoon ka sa labas, araw-gabi, hinihintay kita. Araw-gabi. Hindi ako nawala ng tiwala sa'yo na babalik ka pa rin sa akin. Hindi nawala ng tiwala. At yun nga, dahil hinihintay ito sa labas ng tahanan, natanaw niya, nung bumalik ang kanyang anak, anong ginagawa ng ama? Ang saya-saya niya. Di ba pag minsan baga, may nagkakasala sa atin, pag lumalapit sa atin, sabihin natin, bakit lumalapit ka pa sa akin? Bakit may mukha pang iharap sa akin? Di ba? Mga ganong katagal. Bakit may mukha ka pang iharap sa akin? Ikaw nagkakasala. Ngunit yung ama, sa parable na ito, ang saya-saya niya. Siya pa yung tumakbo. Tumakbo. Anong ibig sabihin yung pagtakbo ng ama? Dahil yung pagtakbo ng ama, napakaganda. Dahil, alam ng mga kapitbahay na itong anak na ito nakakasala, tinatalikuran. Na para baga nang gusto ng anak, mamatay na sana ka. Ayaw ko na sa'yo. Gusto yun ng anak. That's why kinuha niya yung kanyang mamanahin kahit buhay pa. Kahit against the culture, sa kultura. Ngunit, nandoon si Jesus, nandoon yung ama, hinihintay at sinalubong. Dahil yung mga kapitbahay, mga relatives, baka pagbalik ng anak, makita, babatuhin, baka papatayin pa. Balik ka pa, galit kami sa'yo. Ngunit, yung ama, sayang-saya siya, na gusto niyang protektahan yung kanyang anak. Para bagang tumaktakbo yung ama ngayon, sinalubong niya, huwag niyong gagalawin ang aking anak. Huwag niyong gagalawin. Bumalik siya sa akin, huwag niyong gagalawin siya. At nung nandoon na sa harapan ng kanyang anak, anong ginagawa niya ngayon? Nandoon yung pag-unawa ng ama. Alam ng ama kung anong nangyayari sa kanyang anak nung malayo ito. Kung tayo tumatalikod sa kanya, alam ng ama kung anong klaseng buhay na mayroon tayo. Anong klaseng miserableng buhay na mayroon tayo pag tumatalikod tayo sa kanya. At yung nandiyan na sa harapan ng anak, pinaparusahan ba? Sinasabihan ba ng hindi maganda? Hindi. Nandoon yung kanyang dalawang makamay, tanggap na tanggap kita. Kahit sino ka man. Di ba may isang awitin baga na maging sino ka man? Alam niyo, sa isang awitin ito, parang mahirap sa tao. Parang mahirap sa atin. Di ba yung awitin iyon ni pinopopularize ni Sharon Cunita? Ngunit sa Diyos, hindi imposible sa Diyos.
na sinasabi ng awitin, huwag kang mag-isip ng ano paman, mga paliwanag mo'y di ko kailangan, at kahit ano pa ang iyong nakaraan, mahalin kita maging sino ka man. Yan ang Diyos sa atin. Ano? Tayong tao, ang hirap. No, ang hirap. Ngunit ang Diyos, talagang maging sino man tayo. Tayo nang tumatalikod, ikaw nang tumatalikod sa akin. Ngunit nandoon pa rin yung kanyang mga kamay, tatanggapin kita. Dahil anak kita, hindi kita papabayaan. Naghintay lang ako sa iyo. Hindi kaya ito din po sa akin sa panahon ito. Naghintay ako sa inyo. At yun ang pag-unawa ng Diyos. Pag-unawa ng Diyos kay Martha at kay Mary, kahit biniblame pa siya, nandoon yung matinding pag-unawa. Yung sinasabing mulpo, slave, para maunawaan tayo. Ang pangalawang, huwag ka nang umiyak. Jesus said to her, your brother will rise again. Mabubuhay din yung anak, yung kapatid. Napaka-consoling yun. Nandyan ka sa ngayon sa pagdadalamhati at nandyan ngayon si Jesus na lumalapit sa iyo. Kapatid, kaya mo yan. Kaya mo yan. Malampasan mo yan. Pag lumalapit tayo sa Kanya dahil ang Ama ay mapagmahal at tayo nagdadasal, nakipag-usap sa Kanya at mapakinggan natin yung boses ng Panginoon at magsasabi, anak, kaya mo yan. Nandyan lang ako sa iyo. Ito din po ang pananalita ni Jesus sa magkapatid. Mabubuhay ang inyong anak, inyong kapatid. Huwag kayong umiyak. Huwag na kayong umiyak. Nandito naman ako. Napakaganda yung relasyon, At sinasabi ng ebanghilyong ito, ganun na lamang kamahal ni Jesus itong magkapatid na ito. Ngunit ang mensaheng ganun na lamang kamahal itong magkapatid na ito ay mensahe din po sa atin. Ganun na lamang kamahal tayo ng Diyos. Na inaalay niya ang sarili niya para maging isang bangka. Bangka natin. Para maging sasakyan natin. Ang imahe ng ating simbahan ay isang bangka din po. Ito lamang nung unang kapanahunan ng before Vatican II na sinasabi, sino yung makasakay sa bangka ni Pedro ay hindi maliligtas. Ngunit again, ang bangka ngayon ng sinasabi ng ating simbahan ay napaka-inclusive ang bangkang ito. Ay para sa lahat ito. Walang pinipili. Walang pinipili ang bangkang ito kung sino yung makakasakay. Di ba? Nung yung conversation in the Gospel of John, yung conversation ni Jesus doon sa kanyang mga alagad ni Tomas, at sabi ni Jesus, mauna ako sa inyo para ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Nang matitirahan, ibig sabihin, yung matitirahan na yon, hindi lang sa isa, kundi napaka-inclusive. Yun din po ang bangka ng Diyos. Napaka-inclusive para sa ating lahat. Nagyun din po ang simbahan natin. Ang simbahan na hindi lamang sa isang tao lamang. Hindi lamang sa isang grupo ang simbahan. Kundi ang simbahan ay para sa lahat. Lalong-lalo na ang sinasabi ni Pope Francis, ito ay napaka-consistent na ating late Pope Francis, go to the peripheries, to the least and the last in the society. Yun ang ating mga kapatid natin, nakasama natin sa bangka. Then in John 11, chapter 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Di ba yung confrontation ni Martha at ni Jesus? Nung nag-subside down na ang emotion ni Martha, ay subside down. Pag minsan baga, yung emotion natin ay hindi lamang pag minsan, kundi ito yung realidad. Ang emotion natin na naman, hindi naman talaga maninitili doon sa taas. Ang problema lamang, pag tayo nag-desisyon sa buhay natin, nandoon yung peak sa emosyon natin, nagalit tayo, naiinis tayo, ay yung mga decision na yun ay wala talagang patutunguhan. Babalikan ko yung encounter ni Jesus doon sa isang babaeng nahuling ng ngapid. Galit na galit yung mga Pariseo, yung mga Saduceo, kinakalagad nila yung taong iyon, yung babaeng iyon. Sa publiko, galit na galit. Anong ginagawa ni Jesus? Kagaya ng isang bambo, yung mga bambo natin, pagpapansinin yung mga bambo na, taga-probinsya ako, at kitang-kita ko ito, nalalaman or alam ko kung may mga bagyo,
ang ang ano, ang mga bambo nag-bend down lang. Nagbi-bend down lang. At pagkatapos ng bagyo, tatayo naman to, unti-unting tumatayo na naman ito. Ibig sabihin, yung bagyo baga parang galit. Ano? Parang galit. Yung galit ng mga Pariseo, mga Saduceo, para babatuhin itong babaeng ito hanggang mamamatay, si Jesus ay nagbabow down lamang. Hinahayaan niya yung galit ng mga Pariseyong ito na lalampas lamang. Dahil alam ni Jesus na hindi ito mananatili itong galit ninyo ngayon. May pagkakataon din na bababa itong galit na ito. At yun yan, tumayo si Jesus. Sabi ni Jesus, saan na sila? Wala bang isa sa kanila na bumabato sa'yo? Dahil yung galit na yun, ang nagsubside, na-realize nila na yung pag-touch ni Jesus doon sa ground, sa lupa, ay nagpapaalala din po sa kanila yon. Anong papaalala dito? Galing kayo sa lupa. Diba? Nung Ash Wednesday, nung pisahan natin yung ating Lenten season na Ash Wednesday, na sinasabi, galing ka sa alikabok ka rin babalik. Tinatouch ni Jesus yung lupa, galing kayo dito, babalik din kayo dito. At yung pagbabow down ni Jesus is a humility also. Nagbabow si Jesus to teach them about humility. Hindi yung galit na nandun sa taas. Hindi yun makasolve sa problema natin yung galit. Hindi yung inis na makasolve sa problema natin. And Jesus was teaching them about humility. Bowing down. Napakaganda po ano. Titingnan natin ngayon mga kapatid. Itong pang-apat na bahagi dito, pag-ibig ko'y totoo. Dahil sa isang awitin, mapakinggan natin ito mamaya, pag-ibig ko'y totoo. Paano ba natin malalaman na ang Panginoon tong Hesus na nag-alay ng kanyang buhay na isang bangka at magtiwala tayo sa Kanya? Bakit naman magtiwala tayo sa Kanya? Napakaganda yon dahil makikita natin sa isang awitin na huwag ka nang umiyak, sinasabi dito na pag-ibig ko ay totoo. Nakikita ko sa Exodus chapter 3, verse 9, God tells Moses, I have heard the cry of the people of Israel and have seen the way the Egyptians oppressed them. Alam na alam ng ating Panginoong Diyos kung paano naging alipin, paano ang sitwasyon ng mga Israelita sa kamay ng mga Egyptian. Ginagawa silang mga hayop, parang tinuturing ng mga hayop, slaves. At sabi ng ating Panginoong Diyos, alam ko po ang kanilang pagdurusa, Moses. Alam ko po ang kanilang sitwasyon. Alam ko po kung anong hirap ang dinadaanan nila. Ibig sabihin, mga kapatid, pag alam ng Diyos yan, talagang hindi natutulog ang Diyos. Hindi sa sinasabi ni Gary Valenciano, natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Hindi po natutulog ang Diyos. Hindi niya kaya na ganun ang mangyayari sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga anak, ang mga Israelitang ito. At gumawa siya ng paraan. Ginagamit si Moses na maging daan, maging tulay, para itong mga taong ito ay maging malaya. Napaka-involved ang Diyos. Makikita natin sa lumang tipan kung paano naging involved ang Diyos sa buhay ng mga taong ito. Sa bagong tipan, kung paano ang Diyos sa pamagitan ng kanyang anak naging involved sa buhay natin, sa ating araw-araw na buhay. Makikita natin dito, pag-ibig ko'y totoo. John 33, when Jesus saw her weeping, and the Jews who had come with her also weeping, he was deeply moved in his spirit and greatly troubled. Napakaganda po. And Jesus, in this particular verse in John chapter 43, he cried out with a loud voice, Lazaro, come out, Lazaro. Cried out. Ito yung pagiging bangka ng ating Panginoong Jesucristo. Imagine, isang Diyos, ngunit, again, umiiyak din pala ang Diyos. Umiiyak din po pala ang Diyos. Pag tayo'y nasasaktan, pag tayo'y dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, hindi lamang involved ang Diyos, hindi lamang diyan ang Diyos nakikonsol sa atin, kundi umiiyak din po pala ang Diyos.
Di ba napakaganda yon? Umiiyak din po pala ang Diyos sa buhay natin, sa mga dinadaanan natin. At yan napakakonsoling para sa ating lahat. Napakakonsoling ni Martha at ni Mary at sa mga taong sumasama doon. Yung mga Hudiyong sumasama doon at umiiyak. Na ang Diyos pala din, ang ating Panginoong Hesukristo, ang tinuturing nating hari, ay umiiyak din po pala. Mali pala yung sinasabi na boys don't cry. Na pag minsan yung mga lalaki, tinatago na umiyak. No? Ngunit ang pag-iyak ay expression kung gaano mo kamahal yung mga taong iyon. Kung gaano mo kamahal itong mga membro mo sa pamilya. Ikaw ay natutong umiyak o ikaw ay umiyak dahil kung gaano mo sila kamahal. Hindi kaya ito din po para sa atin na pag tayo dumadaan, nakaharap tayo sa Panginoong Diyos, sa ating mga panalangin, nakiusap tayo sa Kanya, at tayo'y umiiyak. Umiiyak din po pala ang Diyos. No? Napakasarap na ramdamin na napapagod tayo at may mga balikat na masasandalan tayo. No, yung pag-iyak ni Jesus ay isang consolation na hindi kayo nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa. Umiiyak din ako. That's why isa sinasabi ng awitin na huwag ka nang umiyak, gawin mo akong isang bangka, magalit man ang alon. Hindi kita bibitawan, ang pag-ibig ko ay totoo. Yan ang Diyos sa ating lahat. Gawin mo akong bangka, ako ang sasalubong sa mga alon na yan, kahit pa man masakit sa akin, kahit mahirap sa akin, kahit dinmadaan kayo sa mga pagsubok sa buhay, ako muna ang harap sa mga pagsubok sa buhay, mga hamon sa buhay. Dito ngayon, sa pag-ibig ko'y totoo, in 2 Corinthians chapter 12, verse 18, sinasabi dito, Paul expressed his earnest plea to the Lord regarding the thorn in his flesh, stating, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Alam nyo, yung kwento ni Saint Paul, ni Paul, bago ito sinasabi niya, bago itong verse na ito, nandoon yung crisis din po ni Paul. Nandoon yung crisis ni Paul na ang hinang-hina niya. Ang hinang-hina niya. Nandoon yung kagaya din po sa atin yung mga temptation, kahinaan ng bawat isa. Kahinaan ng bawat isa. At walang exempt dito sa atin sa mga kahinaan ng bawat isa. Lahat tayo ay may kahinaan. At ito din po ang naranasan ni Paul. Nandiyan yung kahinaan niya. At alam nyo, nanalangin siya sa Panginoon. Sabi niya, 3 beses ko na Panginoon, hiningi ito sa iyo. At tatanggalin mo itong thorns in my flesh. Thorn in my flesh, yung tinik. Yung tinik sa aking buto, sa aking laman, tatanggalin mo. Ang hirap-hirap yun. Anong sabi ng Diyos kay Paul? Paul, my grace is enough for you. Oh, napakaganda, no? Na para bagang nakasakay ka sa bangka, natatakot ka sa mga alon sa buhay, natatakot ka sa mga unos ng buhay, at sinasabi ni Jesus, nakasakay ka naman sa bangka ko, Ako naman ang sumasalubong sa mga alon na ito, mga bagyong ito, My grace is enough for you. Hindi kaya sa atin din po pag nandiyan yung tiwala natin, nakasakay tayo, nandyan man yung mga dinadala natin sa buhay, ngunit nandun ang Diyos, nandyan ka, i-remind ko sa'yo, my grace is enough for you. Nakasakay ka sa aking bangka. Pag nakasakay ka sa aking bangka, hindi kita pababayaan. Anong sabi nung, napakaganda itong naalala kong ito. Yung conversation ni Thomas at ni Jesus, nung sinasabi ni Thomas kay Jesus, Lord, we do not know where are you going. Hindi namin alam kung saan kayo papunta. Parang, saan kayo papunta? Yung isang bangka. Parang isang bangka kay Jesus. Hindi namin alam kung saan ka papunta, Jesus. Anong sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. Napakaganda. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ako ang bangka. Ako ang katotohanan. At dadalhin kita doon sa buhay na walang hanggan.
Wow, napakaganda, ano? Nandan ka sa bangka, nagtiwala ka sa Kanya. Tomas, I am the way. Nandiyan ka sa bangka ko. At ito ang katotohanan. Na nandito ka sa bangka ko. At dadalhin kita sa buhay. Buhay na walang hanggan. Napakasarap yung mga ganung pananalita ni Jesus. Yung total, yung total obedience natin, yung trust natin sa Kanya. Yes, Jesus, Ikaw pala ang aming daan, ang katotohanan at ang buhay. Yes, kaya naming harapin, kaya naming lampasan yung mga hamon sa buhay dahil Ikaw ang aming bangka. In Romans chapter 13, verse 15, bilang pag-ibig ko ay totoo. Rather, Paul said, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Huwag kang mag-abala kung ano yung pangailangan mo. Huwag kang mag-abala sa pangailangan ng laman dahil nandyan yung aking pagmamahal. Nandito yung pong bangkang ito. Safe na safe ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Colossians chapter 3 verse 14. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. He emptied Himself, binubuksan niya, ini-empty niya yung sarili niya para sa atin, para may lugar tayo para sa Kanya. Yung isang awitin baga na, yung awiting ito ay buksan ang iyong mga mata. At sinasabi ng awiting ito, nais ko lamang awiting kabahagi dito, na sinasabi dito, pinid ang pintuan, mistulang dingding, walang sino man ang maaring tanggapin. Sinong nagbabawal sa sariling mundo, ba't di ka lumaya? Ang sinasabi dito, na pag atin daw mga puso natin ay pinid ang mga pintuan, na parang dingding na siya. At dahil parang dingding na siya, ang tingin ng mga tao, wala ng pintuan. At pag wala ng pintuan yan, sinasabi ng awitin, hindi ka talaga maging malaya sa buhay. Hindi ka talaga malaya sa buhay. Pag pinid yung mga pintuan natin, sa buhay natin, wala nang makapasok pa. At sinasabi pa ng awitin, basong may tubig, lagyan mong muli, aapaw dahil wala nang silid. Pag ang isang baso daw, pag may laman na, paglalagyan mo, kahit anong-anong ilalagay mo, pagmamahal man yan, care man yan, hindi na yan, aapaw na lang, kaya dahil may laman na. At kinukontinue ng awiting ito, sinasabi ng awitin na, pusong may galit, di marunong umibig, bulag sa wasto, alipin ang isip. Ang isang puso daw, pag punong-puno ng galit, hindi na marunong umibig. Hindi na marunong umibig. Bakit? Dahil, yun nga, paano ka umibig pag yan ang laman ng puso mo? At ikaw ay naging alipin. Naging alipin ka sa iyong isipan, sa laman ng puso mo. Napakahirap yun. Ngunit ang Diyos, dahil ang Diyos ay totoong pagmamahal niya, for all this virtue, ang nangingibabaw ay pagmamahal niya. Pagmamahal na bukas para sa atin. Maging sino ka man sa buhay mo. Kahit anumang sitwasyon ng buhay mo. Minsan may mga kapatid tayo na palagi napapakinggan ito na magsasabi, Father, hindi ko magsisimba dahil makasalanan ako. Di ba? Napakalungkot dahil yun nga, gusto ko magpunta sa simbahan dahil makasalanan ako. Dahil ang Diyos ay mapagmahal. Hindi naman ako husgahan ng Diyos. Tayo lang, mga tao, madali tayong maghusga sa mga kapatid natin. Ngunit ang Diyos ay hindi mang maghusga.
Tinatanggap tayo. Ang pagminsan lamang, nirelate natin yung pagkilala natin sa ibang tao doon sa Diyos. Dahil ang ibang tao ay mapaghusga, para bagang, ang Diyos din po ay mapaghusga. Ngunit hindi man ganun ang Diyos. Yung sinasabi nga, yung pagmamahal ng Diyos ay napaka-inclusive. I have clothed you with my love. Yung kagaling ng alibughang anak. Tinatanggap niya, hinahawakan niya, niyakap siya ng isang mapagmahal na kamay. Tatanggapin kitang buong buo. Mga kapatid, napakagandang pagnilalayan sa panahong ito, itong panahon ng mga mahal na araw, na yun pala ang Diyos sa buhay natin. Mali pala yung pagminsan yung perspektibo natin sa Diyos, na magparusa ang Diyos. Sa mga kapatid pala natin na mga nanonood ngayon o diyan sa nakikinig ngayon, na kailangan pala akong magsimba. Hindi ko titingnan yung kahinaan ng aking pare. Hindi ko titingnan yung kahinaan ng aking kapatid na lector, commentator, na may makasalanan yan. Sino namang walang kasalanan? Sino namang walang kasalanan? Kailangan ko ang Diyos sa buhay ko. That's why, ang pagsisimba ay isang pasasalamat. Yung presensya mo pa lamang, dinadala ka ng Diyos. Salamat, Panginoon. Yun ba? So yung Eucharist in Latin is thanksgiving. Pasasalamat. Tuwing tayo nag-attend ng Eucharistia, kahit pa man doon sa mga funeral mass, pasasalamat pa rin yan. Bakit pasalamat? Pasalamat sa buhay na pinagkaloob ng Diyos. No, salamat. Nais ko lamang bibigyan ng pagpapahalaga yung isang kwento. Doon sa probinsya namin, sa Leyte, in Second World War II, mayroong balon doon. May isang balon. At yung balon na yun, ay yung mga tao nakapaligid, dahil gira, hindi na sila pupunta pa doon sa ibang lugar mag-igib ng tubig o kumuha ng tubig. Kundi doon na sa balon. Dahil napaka-fresh yung balon na yon. Pag ikot ng panahon o yung along the way sa takbo ng panahon, tapos na ang gera, at nag-improve na yun, na-develop na yung mga iba-ibang mga sources ng tubig, nandoon na yung outlet ng tubig na galing din po sa nandoon din po sa ibang source. At ngayon, ang nangyayari, nakalimutan na yung balon na yon. Dahil may sariling source na rin. Ang ginagawa ng mga tao, tinatapunan nila ng basura yung balon. Tinatapunan ng basura, at hanggang napuno yung balon ng basura. Yung mga bata ngayon, pag dumadaan, may dala sila ng basurahan ito. Tapon yung basurahan yan. Ngunit dumating yung punto na I think, kung hindi ako nagkakamali, nagkakaroon ng drought in, I think, 1985. No? Talagang, parang isang taon na talagang sobrang init. No? Sobrang init po talaga. Nagkaroon ng El Nino po talaga. Ngayon, ang nangyayari, yung mga tao doon ay naubusan ng tubig. Wala nang lumalabas na tubig doon sa mga outlet nila sa gripo. Ang mga tao naman, para makakuha sila ng tubig, pumunta pa sila sa mga malayong lugar para makakuha ng tubig. At may isang matanda nagsasabi, sandali muna. Araw-araw na lang tayong pumunta doon sa malayong lugar para kumuha ng tubig. May naalala ko, na may balon tayo dito. May balon tayo ng Second World War. Ito yung kinukuhaan natin ng tubig. Napaka-fresh pong tubig. Mayroon pong bukal doon sa ilalim ng balon na ito at nagsusupply ng tubig. Sabi ng mga tao, ganun po ba? Di ba may nakikita tayo diyang basurahan? Sabi ng matanda, yan po ang balon. Sabi ng matanda, para hindi na tayo pupunta patsun sa mga malalayo, baka maubusan pa yung sila. Ano kaya kung huhukayin natin yung mga basura, huhugasan natin, kahit ilang araw tayong maghugas dito, paghukay dito, dahil pag nahukay na natin at lalabas na yung freshness ng tubig nito, hindi tayo pupunta doon sa mga malalayong lugar. At yun ang ginagawa nila, tulungan sila, hinuhukay nila yung mga basura, hinuhukay ilang araw, at nilinisan nila, hanggang lumalabas na yung freshness ng tubig ng balon, yung bukal na nagsusupply dito. Mga kapatid, ito ba din pong mensahe para sa atin? Nung ginawa tayo ng Diyos, delikha tayo ng Diyos,
on the sixth day, He said, that is good. Hinahasik po ng Diyos sa atin ang kabutihan. Ang balon na nandyan yung freshness ng tubig. Ngunit, sa pag-ikot ng panahon, yung ating mga sarili natin, tinatapunan natin ng mga basura. Basura, basura, basura. Hanggang ang lumalabas sa atin, dahil basura na yung laman, nangangamoy na tayo. Naging basura na rin yung bibig natin, naging basura na rin yung mga attitude natin. Ngunit again, nagpapaalala sa atin sa panahong ito, hindi lamang sa panahong ito sa araw-araw natin na buhay, para lumalabas yung freshness ng tubig natin, kailangan natin itong tatanggalin natin. Tatanggalin natin para makilala natin ang Diyos sa buhay natin, para makikita natin ang Diyos ay isang bangka natin, tatanggalin natin yung mga basura. Yun lang naman talaga ang response natin. Anong sabi ni late Pope Benedict? Na our faith is a human response to the God who loves us first. Kung mahal tayo ng Diyos, paano ko mamahalin ang Diyos sa buhay ko, sa aking araw-araw na buhay? Paano ko magsasabi na hindi ko mamahalin ang Diyos? Nakikita ko naman siyang mapagmahal. Manantili ba ako doon sa mga basura nandiyan sa aking na hindi ako naging malaya? Na ang mga tao nagtingin sa akin ay parang basura na rin ako. Ngunit again, nandoon yung pag-excavate natin sa mga basura natin. Ang napaka-importante dito, again, pag nag-excavate tayo, lumalapit tayo sa Diyos, at napakaganda dahil hindi tayo parusahan, hindi tayo minusgahan. Yung humility natin sa buhay natin, wala pong iba na makapagtanggal sa mga basura sa buhay natin, hindi ko yung humility, yung pakumbabaan natin. At yan sa pakumbabaan, makikita natin ang Diyos. At yan sa pakumbabaan, makikita natin ang Diyos sa bawat isa. At makikita natin na ang Diyos nandyan sa atin. Siya ang ating bangkat na tinuturuan tayo kung saan tayo pupunta sa buhay natin. At mga kapatid, again, napakagandang pagnilay-nilayan. At yung nandoon ako sa Regina Rica nung Sabado lamang, tatapusin ko itong aking reflection, itong aking recollection. Nung nandoon ako sa Rica, Regina Rica, doon sa Rizal, tinatawag ako nila, 2 araw ako yung Sabado at Linggo kahapon, doon nagmimisa. At yung mga misa namin sa seminaryo, binigay ko sa ibang pari. At nung papunta ako, na nagmumotor ako, nasiraan ako doon sa Krami pa lamang. At sabi ko, anong nangyari dito? At ang daming masasakyan doon sa likod ko, doon sa stoplight pa naman. Nagugugo na siya, nagbubusina yung mga tao ng mga nasa aking likod. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Sabi ko, hindi ako magpapadala dito. Ang ginagawa ko, hindi ako nag-U-turn kaagad. Dinadala ko na lang hinawakan ko na lang yung motor, parang ginagabayan ko na lang yung motor ko para bumalik. At talagang binubusin ako. Ngunit, nag-stop muna ako. At sa pag-stop ko ngayon, tinitingnan ko yung mga dumadaan. Sabi ko, hindi ko magpapadala doon sa mga busina dahil pag magpadala ako dito, baka mabubunggo ako. Kahit pa nila bubusinahan ako, okay lang. Basta safe lang ako dito, makikita ko. At yung nagbubusina sa akin, napakinggan ko sila. At alam niyo mga kapatid, ganun din po sa buhay natin sa panahon ito. Pag minsan nasisiraan tayo dahil may nangyayari na. Ngunit, pag may nangyayari na sa atin, we have to stop for a while. Stop, pag nilay-nilayan natin. And when we stop for a while, titingnan natin, not physically, kundi titingnan natin yung mga sarili natin. Titingnan natin yung mga sarili natin. Ano nangyari sa buhay ko? At pag tinitingnan ko rin yung sarili ko, mapapakinggan ko ang Diyos. Ay, sandali muna. Pipip. Makinig ka muna. Pipip muna. Sandali muna. Wow, napakaganda po mga kapatid itong pagnilay-nilay natin ngayon. Nandito kayo to stop for a while. And to stop for a while, to look what is inside us. And to listen to the Word. Ang nais kong tapusin ito, awitin ko lamang sa itong awiting ito.
Bagong pabago-bago, pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka, umagalit man ang alon ng panahon. Sabay tayo ahon. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. Huwag ka nang umiyak, mahaba man ang araw, uuwi ka sa yakap ko. Huwag mo nang damdamin, kung wala ako sa iyong tabi, iiwan ko ang puso ko sa'yo. At kung pakiramdam mo'y wala ka nang kakampi, isipin mo ako, dahil puso isipan ko'y nasa iyong tabi. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kumapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. Hindi kita pababayaan, hindi kita Lily sa kanyang naging recollection ngayong gabing ito. Maraming salamat po, Father. At nahiya po ako sa kanyang pagkanta. Napakaganda po ng boses ni Father. Kaya po, sana po ngayong recollection na ito ay meron po tayong natutunan, meron po tayong mga napulot na mga aral sa ating mga pinagdaraanan na si Jesus ang ating bangka sa buhay natin. Sa maalon na buhay ng mundong ito, si Jesus ang ating bangka. Palakpakan po natin si Father. At sa ngalan po ng bumubuo ng parokya ng Inanandangin Saklolo, ang Baklaran ng Bulacan, sa pangunguna po ng aming Kura Paroko, Reverendo Padre Wilfredo A. Lucas, kasama po ang
PPC officers sa pangunguna ni Sir June Acuña at mga kasamahan, sa mga SPPC coordinators, at dalangin po namin ang inyong kabutihan, ang pagpapatuloy po ng inyong ministeryo dito sa inyong paglalakbay bilang pari. Salamat po, Father, sa inyo. Sa pagkakataon din pong ito, dahil nung una kasi, nandun pa si Ate Babes doon sa Pangpalay, in-invite na ako nila magmimisa doon. At talagang kilala ko ito si Ate Babes talaga po. At yun nga, yung inimbitahan ako niya na magbigay ng recollection, hindi po ako kailangang magtanggi po. Talagang napaka ganda pong opportunity at madala ko siya dito dahil napakabuti po talaga po ang kanilang team doon na nag-alaga sa amin, kami nagmimisa doon. Again, maraming salamat din po sa inyong lahat po.